Magandang hapon sa inyong lahat. Muli, ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelization. Akibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabayan ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay ating pong ginabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay gabay ng Panginoon Diyos at Panginoon Kristo sa mga nanay. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensahe ito mula po sa Bagong Tipan o Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Hesus. Ayon po dito sa mga taga-Efeso Kabanata 6, talatang 4. Ito po ang mensahe. Mga magulang, huwag ninyong ibiyo ang inyong anak sa paghihimagsik laban sa inyo dahil sa inyong malabis na kahigpitan. Sa halip ay palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Ipagpatuloy po natin sa 1 Korinto Kabanata 12, talatang 11 hanggang 12. Ito po ang mensahe. 1 Korinto talatang 7, Kabanata 7, talatang 10 hanggang 11. Ito po ang mensahe. Sa mga may asawa, ito ang iniuutos ko sa inyo. Hindi ako kundi ang Panginoon. Huwag makipaghiwalay ang babae sa kanyang asawa. Kung siya hihiwalay, manatili siyang walang asawa o kaya ay makipagkasundo sa asawa. At huwag namang hihiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Roma Kabanata 12, talata 11 hanggang 12. Ito po ang mensahe. Magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo. Dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian. Patuloy po natin sa mga taga-Pilipos, Kabanata 3, talatang 4 hanggang 7. Ito po ang mensahe. Magalak kayo lagi sa Panginoon, inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob, malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sali, pilingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat at di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ipagpatuloy po natin sa kay Apostol San Mateo Kabanata 6, talatang 31 hanggang 33. Ito po ang mensahe. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at iinumin o daramtin, sapagkat ito kinahumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pag sumakitan ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakalob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa The Bible Evangelizations. Ating pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, at gawin po ang ating banal na Santa Maria. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Ngayon naman po ay ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula rito po sa tema na gabay ng Panginoon Diyos at banal na Panginoon Kristo sa mga nanay. Yan. Nais mong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos sa mga nanay, sa mga asawa, na yung mga nanay ay maging mabuti kayong mga magulang sa inyong mga anak. Palakihin nyo sila ng maluwag. Palakihin nyo sila ng maayos, ng hindi sinisikil. Huwag nyo sikilin yung mga anak ninyo sa inyong pagpapalaki. Bagkos, gabayan nyo siya sa pananampalataya sa Panginoon Diyos at ayon sa mabuting balita. Palakihin nyo sila ng ayon sa mabuting balita na pinapanday nyo yung kanilang puso't isipan ayon sa pagpapanday ng Panginoon Diyos sa ating puso't isipan. So ganun nyo minumod o hinuhubog yung puso't isipan ng inyong mga anak habang lumalaki upang harapin ang mundo, upang harapin ang pamumuhay na ito. Ganun mo dapat napalaki ang inyong mga anak.
Huwag nyo silang sisikilin para hindi sila magrebelde sa inyo o maging hindi mabuti sa inyo or sa kapwa-tao ninyo o hindi sila maging mabuting anak. At palagi nyo silang ipanalangin sa Panginoon Diyos para sila gabayan na sila ay mamuhay ng mabuti, iadya sa mga masasama at sila ay hindi sila hindi sila perwisyuhin ng mga masasamang espiritu o perwisyuhin ng masamang tao at sila ay maging masama rin. So, iiwasan sila ng masasama at ng masamang espiritu sa pamamagitan ng iyong pananalangin at mga paggabay mo ng iyong paggabay mo sa kanila sa pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos. Yun ang dapat nyo gawin sa inyong mga anak. Ngayon naman, yung relasyon ninyo sa inyong mga asawa, dapat ay kayo ay magsakripisyo at kayo ay mahalin nyo yung asawa ninyo at huwag nyo siyang hihiwalayan. So, vice versa ganoon din. So, dapat huwag nyo hihiwalayan yung asawa nyo at maging malawak ang inyong pangunawa. Sabi nga ng Panginoon Diyos ay magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at magala kayo dahil sa inyong mga pag-asa, dahil sa Panginoon. So, dapat kayo ay matutong mag-iis, matutong magsakripisyo sa pagpapamilya, sa pangunawa sa inyong mga asawa. Unawain nyo, intindihin nyo siya kung mayroon kayong hindi pagkakaunawaan o anumang buhay may pagkakalob sa iyo ng asawa. So huwag mo siyang hiwalayan, ikaw ay umunawa sa kanya at mali mo siya para maging maganda ang pagsasama ninyo ng buong pamilya ninyo at higit sa lahat ikaw ay manampalatayang dubo sa ating banal na Panginoon Diyos. Yung magalak ka sa Panginoon, manampalataya ka sa Panginoon para napagtitiisan mo at iyong nalalampasan ang pinagdaraanan kung may pagdaraanan ng pamilya mo o anong mga pagdaraanan ng pamilya, hindi lang inside or outside. So, dumarating sa buhay ng pamilya, relasyon ng pag-aasawa, relasyon ng pamilya sa ibang tao, yung mga problema. Dapat ay may malaki kang pananampalataya bilang ina na kumakalinga doon sa iyong pamilya. So, ikaw yung nangangalaga, kaya dapat ikaw ay maging malakas sa iyong pamumuhay sa pananampalataya mo. Kakibat ang pananampalataya sa Panginoon Diyos at maging gabay ka sa anak mo at asawa mo sa pananampalataya sa Panginoon Diyos. Ngayon, syempre kung nagkakaroon ka nga ng mga pinagdaraanan mo sa buhay, so napagtitiisan mo yan, ikaw ay naging matyaga ka sa iyong kapighatian. So sa gayon ay mare-resolve mo yung anumang problema with God. Syempre hindi naman lahat buhay mo puro ka problema. So mare-resolve mo yan sa gabay ng Panginoon Diyos sa pagtitiyaga mo sa buhay, inside or outside. At syempre palagi kang magalak sa Panginoon sapagkat siya ay palagi nating kasama, manampalataya ka sa Kanya ng lubos. At huwag kang babalisa tungkol sa anumang problema ng pamilya mo, sa asawa mo, anak mo, at lalong-lalong na doon sa pangangailangan ng pamilya mo. Kinakailangan ay ikaw muna, huwag kang babalisa, halimbawa kakainin mo, daramdamin, gastusin, financial, halimbawa aspect. So huwag mong problemahin yun. Ang una mong gawin, nampalataya ka ng lubos, pag ibayuhin mo yan, hilingin mo sa Panginoon Diyos yung magandang pamumuhay, pagkakadob niya yan sa iyong gagawing pagsisikap ng iyong asawa, pagsisikap mo at pananalangin mo para kayo ay mamuhay ng inyong asawa na pagkakalob na pa. Alam ng Diyos ang pangangailangan mo siyempre kung may mga anak kayo. So ang malaga ay mauuna yung Panginoon Diyos bago ang lahat. So pananampalataya mo sa Panginoon Diyos at pagkakalob niya yung bawat pangangailangan mo araw-araw. So, kaya huwag kang mababalisa at mabulitan. Pag nababalisa ka dyan, palaging nakatuntad na kakainin mo bukas, hindi mo maisip yung ngayon, ay yun ay mga walang pananampalataya. So huwag kang problema ng bukas mo. Tingnan mo muna yung ngayon at panalangin mo na magawa mo yung ngayon para ipagkaloob sa'yo. So yan. At magtulungan kayo mag-asawa para kung mayroon kayong issue ng financial, magagawa nyo ang lahat. Para kung may pananampalataya, gagawin mo lahat ng kabayang kabutihan para malagpasan nyo yan. At ipagkakaloob sa inyo ng Panginoon Diyos ang lahat ng pagpapala para umulad sa pamilya mo.
So, yan ang dapat nyo gawin. Huwag nyo kalilimutan ng Panginoon. Sapagkat sarili lamang ninyo ang inyong iisip, ang inyong kakayanan ninyo, ang inyong aasahan ay magiging mahina kayo. Harapin kung may ganyan kayong problema. Even though kahit kayo ay masagana, namuhay ka doon sa mayamang pamilya, or naging maunlad ka, ikaw ay huwag mamawala ng pananampalataya. Sapagkat yung material na bagay yan ay madaling mawala yan kapag ikaw ay walang pananampalataya. Kaya huwag sarili lamang ang iyong iisipin. Manampalataya ka ng lubos para alagaan niya yung kabuhayan mo. At paigtingin mo yung gamitin mo ang yaman mo sa magandang pamumuhay, hindi pang sarili lang. Matuto ka rin. Gamitin mo yan sa relasyon mo, sa pagpapalago ng spiritual mong pamumuhay. So, hindi lamang makapamuhay ka ng maayos, maging makatulong ka rin sa kapwa-tao, etc. etc. Kung paano mo gagamitin ang yan, kalma, makatulong ka sa simbahan, kapwa-tao mo, using the material things. So, kung ikaw ay maunlad, kung ikaw ay hindi puro ang pag-iimpok mo ay para sa sarili mo lamang. So mag-impok ka rin sa pamamagitan ng pagtulong. Yun ay pag-impok mo ng pananampalataya mo sa Panginoon. Pagtulong. Iba yung iniimpok ba sa sarili mo lang kasi yan ay pwedeng madaling mawala. Yung sa isang iglap pwede kang maloko. Pwede mo na ako yung pera mo, di ba? Mga ganun. So isang iglap pwedeng mawala ka ng trabaho. So kaya huwag mo kalilimutan yung pananampalataya para hindi ka pababayaan ng Panginoon sa pangangailangan na dahil alam niya ginawa tayong kumakain so hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon doon ay mananampalataya ka sa Kanya para tulungan niya na ipagkaloob yung mga pangailangan, hindi yung pansarili mo lamang ang iyong aasahan, sapagkat kahit kapag sarili mo lamang ang iyong inaasahan, siyempre ang Diyos ay darating sa buhay mo para ikaw ay kanyang pahiwatigan ng pananampalataya mo. Mga ganong mga bagay, maraming bagay ang gagawin ng Diyos para sa pananampalataya mo, para sa kaligtasan. So, etc. Lalo na kung hindi sa mabuti ang ginawa mo para ikaw ay mabuhay. So, naliligaw ka na nanandas sa pamumuhay at magkakaroon ka ng kapahamakan. So, ngayon ay kaya kailangan ay manampalataya ka para yung pamumuhay mo, ano man yung kinakarap natin, ordinary life, ay sa mabuti natin dinadaan with faith in God. So dapat ganon. Kaya yung mga nanay, kayo ay dapat ay maging matibay sapagkat kayo palaging kayo yung nangangalaga syempre yung mga anak mo, lalo na housewife ka, even the working wife ka. So, wag kang problema sa financial or whatsoever. Pag-ibayuhin yung spiritual na relasyon sa ating Panginoon Diyos para magawa mo practically yung spiritual na bumubuhay, yung malasakit, pagmamahal mo bumubuhay. Sapagkat yung pagmamahal ay nagpapaigting para hindi mawala yung problema na dumarating ay hindi mag-iba agad yung pamilya mo kung bagay na ganun pa lamang. So kaya yan yung dapat natin gawin ng mga kababayan, ng mga nanay, lahat ng tao in our faith. So pag-iba yun lahat, lalo na yung mga nanay, syempre kayo yung nangangalaga ng mga anak, yung mga ganun, diba? So kaya huwag kayo nawawala ng pag-asa. Yung iba, mga nanay na nakakala yung kagalakan nyo sa Panginoon Diyos, paggawa ng mabuti, hindi nawawala. Kasi yung ibang mga nanay, pagdating doon sa problema sa asawa, sa financial, etc. So nagkakaroon ng depression, nagkakaroon ng problems na nauwi sa iba-ibang mga trahedya. Yun. Kaya para maiwasan nyo at iba't ibang mga problema in the family, hiwalayan, broken family, faith, para yung pagmamahal mo, ang pag-isip mo laging intact. Panalangin mo palagi ang pamilya. So iyon, at muli ay sana ay nagabayan naman kayo ng ating banal na Panginoon Kristo. Patuloy kayong mabuklos sa ating pananampalataya sa Panginoon Diyos mula sa mga nanay. Kayo ay patuloy na nagabayan ng banal na Panginoon Kristo sa pananampalataya kay Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo. At magkaroon kayo na pangalagaan niya sa inyong pamumuhay mula dito sa mabuting balita ng kanyang inihayag. At gayon din ng kanyang kapangyarihan sa mga magpalang pinagkakalob sa inyo at pag-iingat ng inyong mga buhay. Sana ay pakinggan niyo siya. Mula dito pa lamang ay iniingatan niya na kayo at
kayo ingatan pa ng kanyang kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Yan, at yung inyong mga kahilingan sa Panginoon Diyos ay sa pamamagitan ng Panginoon Kristo ay pagkakalob niya sa inyo mga nanay. So, yun. Yan. At muli sana ay patuloy tayong gabayan ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria. At yung mga nanay, kayo'y maliwanagan ni Mother Mary at kayo ay patuloy na mapaigting ng inyong pananampalataya. Maliwanagan tayong lahat at mapaigting yung pananampalataya natin sa pagtupad ng mabuting balita. Pagliwanagan man tayo o hindi, ay ang mabuting balita ay palagi natin pakinggan, pag-ibayuhin natin yan. At tayo man ay tayo ay hindi natin, mayroon tayong maraming paggabay ang ating banal na Panginoon Diyos. Hindi lamang ang mula dito sa gabay ng mabuting balita o Panginoon Kristo, maraming gabay sa atin ng Panginoon Diyos sa ating buhay, sa ating pananampalataya sa Kanya, mula dito sa mabuting balita na kung paano tayo mamumuhay, makapangyarihan ng mabuting balita. Pag sinunod natin yan, tatamasahin natin yung pagpapala ng Panginoon Diyos. Yan. So kagaya nga pag hinihiling tayo ay pagkakalob nyo yun, kasi natutupad mo yung mabuting balita, namumuhay ka maka-spiritual. Kasama naman sa pagtupad ng mabuting balita, humihiling ka sa Panginoon Diyos, direct faith. So yun. So ngayon ay yung faith, direct faith, kapag humihiling ka, ay kailangan susundin din yung iba, magbakmabuti. So ganoon. So kaya tayo ay pagpalain ng Panginoon Diyos sa iba't ibang mga bagay. Maliban dito mula dito sa presensya na ito. Presensya man tayo hindi. Sana tayo laging gabay ng presensya ng maliwanagan ng Mother Mary sa ating pagbabahagi. Maliwanagan ang mga nanay, maliwanagan ang bansang ito, ang buong mula dito sa bansang ito. Sa mga oras na ito ng pagbabahagi at sa panahon ito na magliwanag ang Banal na Santa Maria. Lalong-lalo na ay ito na yung huling panahon na maaaring dumating ang Panginoon Kristo anytime. So sana ay gabayan tayo palagi ng Banal na Santa Maria, lalong-lalo na kung dito siya darating para naging maigting yung ating pananampalataya sa ganitong klase ng pahiwatig at presensya ni Banal na Santa Maria sa atin. Ang Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, ng ganitong klase ng paggabay. At tayo ay nagpapaigting ng ating pagtubad ng mabuting balita mula sa pakikinig. Sana gabayan tayo ng iba't ibang niyang pagmimilagro sa ating pang-araw-araw na bumubuhay, sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. Sana yung mga pagpapala ng Panginoon Diyos ay sumainyo, iba't ibang mga pagmimilagro sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. So yan, sa ating bansa, sa buong mundo. At sa iba't ibang mga relihiyon, sana patuloy tayo magkaisa sa yung iba't ibang pananampalataya at maging pananampalatayang Kristiyano na magkakaiba. Sana magkaisa tayo sa interfaith unity, unawain patuloy natin yung ating mga reliyon, doon sa mga sama-sama tayo sa pagliligtas ng sangkatauhan, maging iba't iba man yung ating pananampalataya ay tayo ay sama-sama magligtas ng sangkatauhan mula sa ating pag-unawa dito, mula sa pag-iiral ng kapayapaan, pagmamahalan, iba't ibang mga bagay na kung saan tayo ay mayroong pagkakaisa at unawaan para doon sa ating mga ibang pananampalataya at pagkakaroon ng kapayapaan at pagkakaisa. Maiwasan natin yung sigalutan, mauwi sa karahasan, digmaan. Yan. Basta kagabay tayo doon sa family, community, bansa, buong mundo. Lalong-lalo na doon sa pamahalaan kung paano itong mga mahala ng common, ng legal. Yung nagbabay din sa atin in a common sa bawat mga relihiyon from the human rights or any common law na ginagabay ng bawat mga bansa, maging ng international community or United Nations. Yan, magabayan natin sila ng mga relihiyon para ito ay magpainting na patas para sa lahat at magbind ito for every one of us na tayo ay bind in the legal matters of men, local and international law from the human rights. At doon naman sa CBCP and Vatican Church, sana patuloy po kayong maliwanagan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, banal na Santa Maria. Patuloy niyo pong pagbuklurin ang sangkatauhan mula sa bansang Pilipinas sa pananampalataya sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Panginoon Kristo at mabuting balita. Sa ating munting kakayanan ay patuloy nating inaasahan ang gabay ng milagro ng kaliwanagan, ang banal na Santa Maria at iba't ibang pagmimilagro ng Panginoon. Lalo na sa paggabay natin sa kapamahalaan, gabayan tayo ng iba't ibang milagro ng Panginoon Diyos para magabayan natin ang pamahalaan ng mabuting pamamahala at pagpapayan ng patas sa justisya, karapat-dapat. Kaya yung pamahalaan
Maliwanagan kayo ni Banda na Santa Maria at mabuting balita. Magpairal kayo ng mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Sa gayon makikinabang ang inyong mamamayan sa inyong mabuting pamamahala. Makapamumuhay sila ng mapayapa, maunlad ayon sa karapatan, higit sa lahat makakapanampalataya sila ng lubos sa ating manala Panginoon Diyos, mula Panginoon Jesucristo. At muli, sana patuloy tayong pagpalain, protektahan ng Panginoon Diyos. Sama-sama tayong mamuhay ayon sa mabuting balita. At patuloy kong inikayat ng lahat na tayo ay magpasalamat sa Panginoon Diyos. Lahat ng mga bansa at tayo magpuli sa Kanya. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless.